Hindi malaman ng mga ministro ni Manalo kung papaano nila pagtatakpan ang kanilang pinunong si Manalo. Dahil sa katatakip, isa na namang katangahan ang ipinahayag ng mga ministro ni Manalo. At pagkatapos ito, nagkukubli puro sa sinasabi niyang puno sa puno. Aba, ang puno natin ang ating Panginoong Kristo. Hinahamon ba niya ang ating Panginoong Kristo? Tauhan kontra sa pinuno. Itinanggina ni Bularan Si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo ang panig na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak na puro mga sinungaling, nagpupuputol-lante para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Kung talagang lalaki kayo, lumabas ka Manalo, hinahamon kita, patutunayan ko. Eto mga kapatid, pakinggan nyo, hinahamon ko si Ranyo Manalo o si Eduardo Manalo. Patunayan niya ang iglesia ni Manalo, iglesia ni Cristo, tinatag ng tatay niya ito taon. Patutunayan ko, sa demonyo ang iglesia yan. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at itinahayag mo ang mabuting Anong sagot sa ng kapatid harapan Ang sabi ng sa iyo nito, marami mga patunayan mo muna. saksi. Makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika. Paglalating ka na, sabi sa iyo, at saka tatanggapin. Dito'y nakikilala natin ang Pag hinanap ka ng Papa sa Roma, sapagkat
ngayon ay titindig sa tema na sila ang gumawa. At ang temang titindigan ko ito, sila gumawa nito eh. Wala akong kinalaman dito, nakapirma na sila nung pumanik ako. Patutunayan ko na hindi lamang isa ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat ay sa Biblia. Patutunayan naman nila na may isang Diyos na tunay at makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Anak, ang pangalan ay Jesucristo ayon sa Biblia. Yung Ama, anak din, tapos yun ang pangalan ni Jesucristo. Yun ang titindigan niya. Kaya, maintindihan nyo na ang ibig sabihin nito sa kanila, yung Ama, siya rin yung anak. Ang pangalan ni Jesucristo, yung pangalan ng Ama eh. Yun. At titindigan ko yung kontra ron, na hindi lamang iisa ang tunay na Diyos. Yung salitang patutunayan ko na hindi lamang iisa ang Diyos. Umpisahan man ho natin sa Bibliang Ebreo. Ang tinutukoy sa Bibliang Ebreo na lalalang ng langit at lupa ay si Elohim. Ang Elohim po ay isang plural na salita, uniplural noun, na ang kahulugan ay isa pero marami. Salitang Elohim is the plural of the word Eloah in Hebrew. Kaya nung sabihin ng Diyos ang bagay na ito, mapapansin nyo may kasama siya. Ang sabi ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Let us make man after our own image and likeness. Let us make man. May kausap ang Diyos. Ang kausap niya, creator din. Co-creator. Kasamang lalalang. Otherwise, hindi niya sasabing, let us make. Lalangin natin. Meron ding kapangyarihang lumalang yung kausap niya. Ngayon, sa Biblia, meron talaga siyang kausap sa umpisa. Ang katunayan, meron siyang kausap. Ang sabi mo ni Haring sa Kawikaan, ganito ating mababasa. Sino, sabi ni Agud, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Mag-ama ito. May pangalan yung ama, may pangalan yung anak. Iba ang pangalan ng ama dun sa anak. Kasi, kung halimbawa, isa lang ang pangalan, sana sabihin niya, ano ang pangalan niya? Tapos na. Hindi. Ano ang kanyang pangalan? Marunong ka lang grammar. Kahit kapiraso lang. At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Pero na lang kung di mo alam. Yan ang sabi sa Biblia. Kaya, hindi isang-iisa ito eh. Hindi, mag-ama ito eh. Mag-ama. The Father and the Son. Magkausap nga eh. Let us. Yung isang matino isip, yun naman gagamitin, lalangin natin kung walang kausap. Kasi pagka may kinakausap ka, wala namang kinakausap, ikaw lang mag-isa. Pagdududahan ka ng psychiatrist noon, dahil